Update po natin ang gulo na nangyari sa laban ni Khamzat Chimaev versus Dillon Danis. Ang laban po nila ay tinatawag na Real American Freestyle o RAF10. Ang larong ito mga boss ay bawal ang suntok at sipa. Ang pangunahing layunin ay itumba ang kalaban at idikit ang magkabilang balikat nito sa sahig. Kapag naidikit mo na ang dalawang balikat sa sahig, automatic na panalo ka na. Bawal po gamitin ang suntok at sipa mga boss. Kaya idineklara ng referee na panalo na si Khamzat Chimaev dito. Pero ayaw pa rin bumitaw si Dillon Danis. Dahil ayaw bumitaw ni Danis, sinipa siya ni Chimaev habang nasa sahig. At dito na nagsimula ang pisikal na sagupaan ng dalawa. Biglang sumugod na ang kanilang mga cornerman at teammates at nagkaroon ng batuan, suntukan at sipa sa gitna ng ring. Kaya napilitan ng mga opisyal na harangin ang magkabilang panig. Bago naawat ang gulo, maraming suntok at sipa muna ang nangyari. Si Chimaev ay isang sikat na MMA fighter. Ito ay sikat sa wrestling mga boss bago naging sikat sa mixed martial art. Ayan nga po ang nangyari sa dalawang atleta na yan mga boss. Sa iba pang balita, General Casimero may open letter nga po si Nick Gyongko para sa kanya. Base dito sa sulat ni Nick Gyongko, hanga siya kay Casimero sa pinakita nitong laban sa Japan at naniniwala siya na si Casimero ang may pinakamalaking tsansa na talunin si Naoya Inoue dahil sa tapang, lakas at tibay nito. Kung pagbabasehan ng mga nakalaban ni Naoya Inoue, madalas nagdedepensa raw sila sa kanyang atake. Kaya ibang-iba raw si Cuadro Alas dahil hindi natatakot kay Inoue, handa makipagsabayan. Hindi katulad sa mga tinalo ni Inoue na puro depensa at takot nang bumitaw ng suntok. Katulad na lang sa nangyari kay Junto Nakatani. Mas nakafocus na sa kanyang depensa kaysa atake. Kaya naniniwala si Nick Gyongko na may kakayahan sana si Cuadro Alas na talunin si Inoue. Sinabi din niya na si Casimero ang paborito niyang boksingero matapos kay Manny Pacquiao. Gayunman, pinuna rin niya ang asal ni Casimero sa social media. Sabi niya masyado itong agresibo sa pag-atake at pagmumura sa mga taong may ibang opinyon na nagiging dahilan upang gayahin ito ng kanyang mga taga-suporta. Pinayuhan niya si Casimero na maging mas responsable at maayos ang pag-ugali dahil isa itong mahalagang kinatawan ng Philippine boxing at makakatulong ito sa pagbuti ng kanyang imahe. Dahil nga po ito sa matinding pagmumura ni Cuadro Alas kay Attorney Ed Tolentino na nagbibigay lang ng opinyon sa boxing. Samantala si Cuadro Alas daw ay pinagmumura at pinersonal na si Nick Gyongko at tinawag pang bobo. Kaya nakikiusap nga po si Nick Gyongko mga boss na kung pwede maging example ito sa Philippine boxing para hindi gayahin ng kanyang mga followers. Sabi nga niya sa kanyang sulat, be like Manny Pacquiao na malaking kinatawan din sa Philippine boxing. Samantala, Jesse Bam Rodriguez, binalik na nga po niya ang WBA title ni Antonio Vargas. Ganyan talaga yan mga boss, kunwari ibibigay lang kay Bam Rodriguez ang titulo. Pero binabalik din yan sa tunay na may-ari. Dahil bibigyan po ng panibagong WBA belt si Bam Rodriguez na may nakaukit na pangalan niya. Ide-deliver na lang sa kanyang bahay yung WBA belt. Samantala, maraming fans din ang nagsasabi paano raw kung nagtapat si Casimero at Jesse Bam Rodriguez. Lalo na nagbabalak ng umakyat si Bam Rodriguez sa 122 pound super bantam. Okay mga boss, follow for more updates.